ang ating komunidad sa panahon ng paglipas. Mahalagang tao o bayani sa Luzon, magalukat at tuklasin. Nakikilala rin ang isang rehiyon at kalawigan dahil sa mga bayaning nagmula rito. Naparangalan sila sa kanilang tapang at nagawa. Bahagi sila sa ating kasaysayan. Ang kasaysayan ay kwento na mahahalagang pangyayari sa ating bansa. Kaya't mahalaga rin sila sa atin bilang mga Pilipino. Nagpapakilala ito sa ating bansang Pilipinas. Basahin natin ang usapan ni Nadbino at Karina. Karina, may bago kaming aralin sa Araling Panlipunan. Tungkol ito sa mahahalagang tao sa ating lalawigan at rehiyon. Mga bayani natin sila. Magandang pag-usapan niyan, Bino. Ikwento mo nga sila. Kilalanin natin ang ilang bayani ng rehiyon, lalawigan at lungsod sa Luzon. Mga bayani natin sa Luzon. Una, Andres Bonifacio mula sa Tondo, Maynila. Isa siyang revolusyonaryo. Siya ay tinuring na ama ng revolusyon. Itinatag niya ang katipunan. Pangalawa, Emilio Jacinto mula sa Tondo, Maynila. Inawat siyang utak ng katipunan dahil sa kanyang talino. Siya ang sumulat ng mga aral ng katipunan. Makikita ang kanyang bantayog sa Mehan Garden sa Maynila. Pangatlo, General Antonio Luna mula sa Binondo, Maynila. Siya ay isang matapang na bayaning nakipaglaban sa digmaang Pilipino at Amerikano. Tinatag niya ang unang akademyang militar sa bansa. Pang-apat, Raha Lacandula mula sa Tondo. Kilala siyang bilang ang dakilang Raha ng Tondo. Nakipaglaban siya sa mga Espanyol dahil sa hindi nila pagtupad sa kasunduan. Panglima, Melchor Aquino, kilala sa bansag na Tandang Sora. Si Melchor Aquino, hinangaan at naging inspirasyon siya ng mga katipunero. Tumulong siya sa mga himagsitan sa pamamagitan ng paggamot ng mga sugatang katipunero dahil sa digmaan. Pang-anim, Gregoria de Jesus. Tulad ni Tandang Sora, taga-Caloocan din si Gregoria de Jesus. Kinilala siya bilang lakambini ng katipunan at himagsikan. Mahalaga ang tungkulin niya sa katipunan dahil siya ang taga-ingat ng mahalagang kasulatan nito. Alamin naman natin ang iba pang bayani sa Luzon. Tingnan natin ang mga lagawa nila sa ating bansa. Ito ang ilan sa mga halagang tao sa rehiyon ng Ilocos at Cagayan. Matapang at mahal din nila ang Pilipinas. Ipinakita rin nila ang pagtatanggol sa ating bansa. Narito ang mga bayani sa gitnang Luzon. Mula sa Bulacan, una, General Gregorio del Pilar. Siya ang itinaguriang bayani ng Tirad Pass. Tinulungan niyang makatakas si Aguinaldo laban sa mga umuusig ng mga Amerikano. Noong panahong revolusyon, siya ay nagmula sa Bulacan. Pangalawa, Mariano Ponce. Isa siyang mananalaysay, propagandista at reformista. Isa siya sa nagtatag ng La Solidaridad, isang pahayag na nagsulong ng karapatan ng Pilipinas. Pangatlo, Marcelo H. del Pilar. Siya ay taga-Hupang, Bulacan. Itinatag niya ang makabayang pahayagang Diaryong Tagalog. Pang-apat, Trinidad Texon. Nakipaglaban siya sa iba't ibang laban o pakikibaka sa Bulacan. Kabilang ang labanan sa Biak na Bato, siya ay kasapi sa katipunan. Panglima, Pio Valenzuela. Siya ay isang leader ng katipunan na tumulong sa pagtatag ng pahayagang kalayaan kasama sina Andres Bonifacio at Emilio Jacinto. Layunin nito na palaganapin ang adhikain ng katipunan at hikayatin ang mga Pilipino na sumapi sa kilusan. Mula sa Aurora, Tarlac at Bataan. Una, Sir Viliano Aquino Y. Aguilar. Siya ay Pilipino general noong Revolusyon ng Pilipinas laban sa Espanya. Pangalawa,
General Francisco Macabulos. Siya ay nagmula sa La Paz, Tarlac. Matapang din siyang nakipaglaban sa panahon ng Revolusyon. Pangatlo, Felipe Fernandez. Isa siyang sundalo mula sa Pangasinan na sumali sa regiment ng Philippine Scouts. Matapang siyang lumaban sa mga Hapones noong ikalawang digmaang pandaigdig. Kabilang dito ang mga labanan sa Bataan at Corregidor kung saan siya nasugatan at nahuli. Mula sa Nueva Ecija at Pampanga. Una, Jose Abad Santos. Siya ay naging punong maestrado ng kataas-taasang hukuman ng Pilipinas. Pangalawa, General Maximino Hizon. Kahangahang revolusyonaryong Kapampangan na lumaban sa mga Espanyol. Nais niya makamit ang kalayaan ng Pilipinas noon. Sa Calabarzon. Kilala mo ba na ang ilan sa ating bayani sa rehiyon ng Calabarzon? Kung hindi pa, alamin mo rin ang ilan sa mga bayani rito. Una, Jose Rizal. Kinilala ng karamihang Pilipino bilang pambansang bayani ng bansa. Siya ay tubong Calamba, Laguna. Pangalawa, Gregoria F. Saide. Siya ay tubong Pagsanhan, Laguna at may akda ng mga aklat tungkol sa kasaysayan. Isa rin siyang mananalaysay. Pangatlo, Apolinario Mabini. Siya ang tinaguriang utak ng himagsikan. Pang-apat, Marcela Agoncillo. Isa siya sa mga babaeng gumawa ng pambansang watawat ng Pilipinas. Panglima, Miguel Malvar. Siya ay isang Pilipino general noong digmaang Pilipino-Amerikano. Pang-anim, Claro M. Recto. Siya ang ama ng konstitusyon ng Pilipinas. Isa rin siyang politiko at makabayang Pilipino. Wala sa Quezon, Cavite at Rizal, Manuel L. Quezon. Siya ay naging unang Pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas. Sinulong niya ang kalayaan ng Pilipinas mula sa pamahalaang Amerikano. Tinagurian din siyang ama ng wikang pambansa. Hermano Pule. Namuno siya sa paghihimagsikan laban sa mga Espanyol. Ibig niya ang kalayaan sa relihiyon sa isang malayang bansa. Siya ay taga-Lukban, Quezon. Julian Felipe. Siya ang kompositor ng pambansang awit ng Pilipinas. Emilio Aguinaldo. Siya ang unang Pangulo ng unang Republika ng Pilipinas. 13 martir ng Cavite. Pinatay ang mga Espanyol ang 13 martir na Pilipino dahil sa pagtulong nila sa katipunan. Ipinangalan sa kanila ang lungsod ng 13 Martires sa Cavite. Tomas Mateo Claudio. Siya ang unang bayaning Pilipino mula sa Morong Rizal. Kilala rin siyang sundalong Pilipino na naglingkod noong unang digmaan pandaigdig.